Isang payat na sinag ng araw ang sumilip sa kurtina ng maliit na apartment sa Dubai, dahan-dahang gumising sa umaga. Ngunit para kay Ea Salazar, hindi ito simula ng isang bagong araw. Ito ang simula ng pagtatapos. Sa loob ng 5 taon, naging kanlungan niya ang syudad na ito, ang malupit na disyerto na nagsilbing saksi sa kanyang paghihirap at pagbangon. Ngayon, iiwan niya na ang lahat. Napatingin si Ea sa natutulog niyang anak, si Abby. 5 taong gulang na ito, may malalaking mata at buhok, na kasing itim ng hating gabi. Hinawakan niya ang pisngi ng bata, naramdaman ng init nito. Si Abby ang dahilan kung bakit siya nagtiis, kung bakit niya kinayang lumaban. Si Abby ang lihim na bitbit niya sa bawat hakbang, ang lihim na dapat manatili, kahit masakit. Naalala ni Ea ang gabing muntik na niyang mawala, si Abby. Isang gabi sa ospital, ang tunog ng monitor na nagpapatunay sa mahinang tibok ng puso ng kanyang anak, ang paghinga niyang pabigat ng pabigat. Naramdaman niya ang malamig na pawis na bumuhos sa kanyang likod, ang walang humpay na takot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Niyakap niya ang maliit na katawan ni Abby, nagdarasal, nagmamakaawa sa Diyos. Huwag po sana, Diyos ko. Huwag po muna. Iyon ang gabing napagtanto niya na hindi siya kayang mag-isa. Iyon ang gabing napagdesisyonan niya na kailangan niyang bumalik sa Pilipinas kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Magiging maayos din tayo, anak. Bulong niya, ang boses halos hindi marinig. Pinahid niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang matalik niyang kaibigan, si Mara. Mara, confirmed na. Bukas na ang flight namin. Talaga? Ang bilis naman, Ea. Wala ka man lang bang balak magpaalam ng maayos sa Dubai? Tanong ni Mara, tila may lungkot sa boses. Wala na akong balak magtagal dito, Mara. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang magsimula ulit. Sagot niya. Sinisikap patatagin ang boses. Hindi niya sinabi kay Mara ang lahat, lalo na ang tungkol sa tunay na ama ni Abby. Masyadong masakit, masyadong komplikado. Pero, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Oo, Mara. Para kay Abby. Kailangan niya ng mas matatag na pundasyon, ng mas malapit na pamilya. Hindi ko na kaya na ako lang mag-isa. Sabi niya, pinigilan ang paghina ng kanyang boses. Pagsapit ng hapon, sinimulan na niyang ayusin ang kanilang mga gamit. Bawat damit, bawat laruan ni Abby ay may kaakibat na alaala ng kanyang paghihirap, ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng mga gamit, naroon ang isang lumang litrato. Isang litrato nila ni Damon. Ang ngiti niya noon ay totoo, busilak. Ngayon, parang 1,000 taon na ang lumipas. Mabilis niyang itinago ang litrato sa ilalim ng isang tumpok ng damit. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Kinabukasan, sa Dubai International Airport, hila-hila ni Ea ang maleta, hawak ang kamay ni Abby. Ang maliit na bata ay nakatingin sa paligid, puno ng pagtataka. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Abby. Ang malalaking mata ay nakatingin sa kanya. Ngumiti si Ea, isang ngiting pilit. Uuwi tayo sa Pilipinas, anak. Sa bansa natin. Doon tayo magsisimula ng bago, ha? Pagsakay sa eroplano, habang paakyat ang Airbus sa kalangitan ng disyerto, napatingin si Ea sa ibaba. Ang mga matataas na gusali ng Dubai ay tila nagiging maliliit na laruan. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang Dubai, ang kanyang kanlungan, ay unti-unting nawawala sa paningin. Pagkalipas ng ilang oras, sa Ninoy Aquino International Airport, bumaba si Ea at Abby. Ang init at halumigmig ng hangin ng Maynila ay agad bumati sa kanila. Isang halo ng pananabik at takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang Dubai, hindi na siya nag-iisa. Nasa bahay na siya, ngunit sa bahay na ito, naroon din ang lahat ng sakit na pilit niyang tinatakasan. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang mga mensahe.
Isang notifikasyon mula sa isang recruitment agency ang biglang lumabas. Urgent opening. Executive Assistant position at Sevilla Group of Companies. Kailangan ng Executive Assistant sa Sevilla Group of Companies. Ang pangalang Sevilla ay biglang tumalon sa kanyang paningin, nagdulot ng lamig sa kanyang likod. Napatulala si Eya sa screen ng telepono. Ang pangalan. Ang kumpanya. Hindi kaya. Imposible. Matapos ang lahat ng ginawa niya para takasan ito, ito ba ang sasalubong sa kanya? Hindi kaya ito na ang simula ng bago kong buhay o ng katapusan? Bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw ng Maynila. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Eya at Abby sa Pilipinas. Ang simoy ng hangin ay hindi tulad sa Dubai. Sariwa at may halong pamilyar na amoy ng usok at sariwang simoy ng umaga. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Nakatira sila pansamantala sa bahay ng kapatid ni Eya. At habang maingat siyang naghahanap ng trabaho, unti-unting lumalalim ang kanyang pagkabahala. Kailangan niya ng agarang trabaho para makahanap sila ng sariling tirahan at masiguro ang kinabukasan ni Abby. Isang umaga, habang nagmamaneho siya patungo sa isang panayam, sa gitna ng siksikang trapiko ng Manila, nagmamadali siyang makahanap ng espasyo sa isang punong-punong parking lot. Nakita niya ang isang bakanting pwesto at mabilis na ipinihit ang manibela. Ngunit kasabay niya, may isa pang sasakyan ang biglang pumasok sa kabilang bahagi ng espasyo. Isang itim, makintab na luxury car. Napahinto si Eya. Aba, ano ba yan? Bulong niya sa sarili. Bumaba siya ng sasakyan, handang makipagtalo. Ngunit nang makita niya ang taong bumaba mula sa kabilang sasakyan, nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Damon. Mas matangkad, mas matipuno, at mas seryoso ang dating nito kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, ngunit may bakas ng pagod at lamig. Nagtama ang kanilang mga tingin. Isang iglap, ang mundo ay tila huminto. Ang ingay ng trapiko ay nawala. Ang mga tao sa paligid ay naging malabo. Si Damon, ang lalaking pilit niyang tinatakasan, ay nakatayo sa kanyang harapan, mas malapit kaysa kailanman. Naramdaman ni Eya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pananabik ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang umikot, nagkunwari na may hinahanap sa bag upang hindi niya na muling masilayan ang mukha nito. Hindi pwede to, bulong niya sa sarili. Excuse me? Dinig niyang sabi ni Damon. Ang boses ay malalim at pamilyar, nagdulot ng panginginig sa kanyang likod. Ako ang nauna sa espasyong ito. Hindi lumingon si Eya. Sige, sayo na. Hindi ko kailangan. Mabilis niyang sagot at nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Ni hindi siya lumingon, kahit pakiramdam niya ay sinusundan siya ng tingin nito. Ang insidente sa parking lot ay nag-iwan ng malalim na bakas kay Eya. Sa mga sumunod na araw, kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya ay sinusundan siya ng anino ni Damon. Nagtatrabaho siya bilang freelance assistant habang naghihintay ng pagkakataon sa isang regular na trabaho. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang coffee shop, nagbabasa ng email at naghahanap ng iba pang job openings, may narinig siyang boses na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sir Damon, kinumpirma na po ni Mr. Lee ang partnership. Nagtago si Eya sa likod ng menu. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nakaupo si Damon sa isang mesa na hindi kalayuan, kasama ang dalawang lalaki, tila may mahalagang meeting. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may awtoridad. Nakita niya ang matalas na tingin nito habang nakikipag-usap. Hindi siya nagbago. Ang parehong Damon na alam niya. Ang parehong Damon na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Nagsimulang magpadala ng mga aplikasyon si Eya sa iba't ibang kumpanya. Ngunit ang bawat pagtanggi ay nagdudulot ng mas matinding pagkabahala. Isang araw, tinawagan siya ng kaibigan niyang si Mara.
Eya, may narinig akong balita. Excited na sabi ni Mara. Urgent daw ang hiring sa Sevilla Group of Companies para sa isang executive assistant. Ang laki pa ng sweldo. Bakit hindi mo itry? Nanlamig si Eya. Muling lumitaw ang pangalang iyon, ang pangalang pilit niyang tinatakasan. Sa Sevilla? Hindi ko alam, Mara. Ano ka ba, Eya? Sayang ang pagkakataon. Kailangan mo ng trabaho, di ba? Hindi mo naman kailangang makita si Damon araw-araw doon. Malaking kumpanya iyon. Pangungumbinsi ni Mara. Napabuntong hininga si Eya. Tama si Mara. Kailangan niya ng trabaho para kay Abby. Hindi niya pwedeng hayaang hadlangan siya ng kanyang nakaraan. Pinilit niya ang sarili na maging matapang. Kaya niya ito. Basta iiwasan niya lang si Damon. Kinabukasan, bitbit ang kanyang resume at buong tapang na naglakad si Eya patungo sa matayog na gusali ng Sevilla Group. Ang glass door ay sumasalamin sa kanyang kaba, ngunit sa likod nito ay naroon ang pangako ng isang mas magandang kinabukasan para kay Abby. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang matinding paghila ng nakaraan at ang ditiyak na pag-asa para sa hinaharap. Pumasok siya sa lobby. Ang eleganteng disenyo at matatayog na kisame ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng kumpanya. Napakaliit niya rito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis habang naglalakad siya patungo sa reception area. Sigurado ba ako rito? Tanong niya sa sarili. Ngunit ang larawan ni Abby sa kanyang isip ang nagbigay sa kanya ng lakas. Matapos ang isang serye ng interview, na ipakita ni Eya ang kanyang kakayahan. Ang galing niya sa trabaho ay hindi maikakaila. Ngunit ang bawat tanong tungkol sa kanyang karanasan sa Dubai ay nagdulot ng kaba. Maingat niyang sinagot ang mga ito. Iniiwasan ang anumang detalye na maaaring magbunyag ng kanyang lihim. Pag-uwi niya, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ere. Hindi siya sigurado kung matatanggap siya, ngunit umaasa siya. Ilang araw ang lumipas at ang kanyang telepono ay tumunog. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya kilala. Pinindot niya ang answer button. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Miss Salazar, tinanggap po kayo. Kailangan niyo pong mag-report bukas sa opisina ng CEO. Ang mga salitang yon ay bumulwak sa kanyang tenga, parang isang malakas na tunog. Ang opisina ng CEO, si Damon. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng tadhana. Ang taong pilit niyang tinatakasan ay ngayon ay magiging direktang boss niya. Isang malamig na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang simula ng bago niyang buhay. Ito ay isang bagong laban. Kinabukasan, bitbit ang isang bagong kaba. Naglakad si Eya patungo sa Sevilla Group. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang tapang. Ang mga mata ng mga kapwa-empleyado ay tila nakatingin sa kanya. O baka guni-guni lang niya ang opisina ng CEO. Ito ang lugar na pilit niyang iniiwasan sa loob ng 5 taon. Ngayon, ito ang magiging pang-araw-araw niyang pinagtatrabahuhan. Pumasok siya sa malaking, elegante at modernong opisina ni Damon. Ang mga pader ay salamin, nagpapakita ng tanawin ng buong Maynila. Masyadong malaki, masyadong formal. Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang dito. Salazar, ikaw na ba yan? Tanong ng isang babae na may mataray na mukha, na lumabas mula sa isang mesa sa labas ng office ng CEO. Ako si Miss Reyes, ang executive assistant din ni Sir Damon. Ikaw ang magiging katandem ko. Pakiayos ang mga schedules niya sa linggong ito. At pakiprint ang mga dokumentong ito para sa meeting mamaya. Isinalansan ni Miss Reyes ang isang tumpok ng dokumento sa mesa ni Eya at agad na umalis. Nagsimula si Eya sa kanyang trabaho. Pilit na pinipigilan ang kanyang kaba at pag-iisip kay Damon. Kailangan niyang maging professional. Para kay Abby, maya-maya bumukas ang pinto ng opisina ni Damon. Napatayo si Eya
Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Lumabas si Damon, nakasuot ng formal na business suit. Ang kanyang aura ay nagpapakita ng awtoridad at lamig. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. May kung anong emosyon ang nakita ni Eya sa mga mata ni Damon. Gulat, pagtataka, at isang bakas ng sakit. Eya, dinig niyang sabi ni Damon. Ang kanyang boses ay malalim. Sir Damon! Mabilis na sagot ni Eya. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na professional. Ikaw ang bagong EA? Tanong ni Damon. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Opo, sir. Sagot ni Eya. Yumuko ng bahagya. Bago pa man makapagsalita si Damon, may isang babae ang lumabas mula sa elevator, nakasuot ng eleganteng pulang dress. Si Sheena, ang babaeng lumilitaw sa mga corporate events at social media posts ni Damon. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit may isang matalim na ningning sa kanyang mga mata. Damon, darling! Nandito na ako. Sabi ni Sheena at agad na lumapit kay Damon, hinawakan ang braso nito. Tumingin siya kay Eya at ang matamis ng ngiti ay naging isang malamig na tingin ng pagmamanman. At sino naman ito? Si Mika Salazar, ang bagong executive assistant. Mabilis na sagot ni Damon. I see. Welcome sa Sevilla Group, Miss Salazar. Sabi ni Sheena, ang kanyang boses ay tila may halong pilit na pagkakaibigan. Ngunit ang tingin niya kay Eya ay puno ng pagdududa at pagtatanong. Sa buong araw, naging abala si Eya sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang pagmamanman ni Sheena. Madalas niyang makita si Sheena na pumupunta sa opisina ni Damon at ang bawat kilos nito ay tila nagpapahiwatig ng pagmamay-ari. Hindi siya komportable. Kinabukasan, habang naglalakad si Eya sa hallway, nabangga niya si Sheena. Nahulog ang mga papeles ni Sheena at mabilis na tumulong si Eya para pulutin ang mga ito. Pasensya na po, Ma'am Sheena, sabi ni Eya. Next time, tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo, Miss Salazar. Malamig na sabi ni Sheena, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Matagal na ba tayong hindi nagkita, Eya? Nanlamig si Eya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Alam ba niya? Nagpanggap siyang hindi niya naintindihan. Pasensya na po, ma'am. Hindi po kita maintindihan. Ngumiti si Sheena, isang nangiting mapanukso. Oh, wala. Akala ko lang pamilyar ka. Baka nagkakamali lang ako. Kinuha niya ang mga papeles at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya at muling tiningnan si Eya ng isang tingin na puno ng pagdududa at paghahanap. Dumating ang gabi at si Eya ay nag-overtime. Kailangan niyang tapusin ang mga dokumento para sa presentation ni Damon kinabukasan. Ang opisina ay tahimik, tanging ang tunog ng keyboard ang naririnig. Napatingin siya sa larawan ni Abby sa kanyang wallet. Para sa iyo, anak, kaya ko ito. Habang abala siya, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Damon. Napatayo si Eya. Tumambad sa kanya si Damon. Nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig tulad ng dati. May kung anong pagtataka at pagkabahala ang nakita niya. Ang ilaw sa hallway ay nagbibigay ng anino sa mukha nito na nagpapalabas ng isang misteryosong aura. Dinig niyang sabi ni Damon, ang kanyang boses ay halos pabulong-o. May gusto akong itanong sa'yo. May gusto akong itanong sa'yo. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Damon nang hindi niya pinlano. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nasabi iyon. Sa loob ng 5 taon, pilit niyang binura ang bawat alaala ni Eya, ang bawat bakas ng sakit na iniwan nito. Ngunit ngayon, narito na naman ito. Sa kanyang opisina, nagtatrabaho para sa kanya. Ang presensya nito ay nagdulot ng gulo sa kanyang isip at damdamin. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Eya, kasabay ng pilit nitong pagtatago. Ano po iyon, Sir Damon? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Huminga ng malalim si Damon.
Kumusta ka? Hindi yun ang gusto niyang itanong. Gusto niyang itanong kung bakit ito umalis, kung bakit ito bumalik, at kung bakit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya makahinga sa tuwing nakikita ito. Nag-aalangan si Eya. Ayos naman po, sir. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ayaw niyang magmukhang walang kaalaman sa harap ng kanyang empleyado, ngunit ang kanyang puso ay nagmamadaling gumawa ng sariling agenda. Kung ganoon, ayos ka na. Tapusin mo na lang ang trabaho mo, sabi niya, at mabilis na tumalikod, pumasok sa kanyang opisina. Ngunit ang isip ni Damon ay nanatiling kay Eya. Sa loob ng opisina niya, napatingin siya sa glass wall na naghihiwalay sa kanyang mesa at sa mesa ni Eya. Napansin niya kung gaano ito kasipag, gaano kabilis nitong natatapos ang trabaho. Ngunit sa bawat profesional na kilos nito, may nakita siyang lungkot sa kanyang mga mata. Isang bagay na pamilyar. Biglang sumagi sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Ang tawanan nila sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap na binuo nila sa hinaharap. Ngunit kasabay niyon, bumalik din ang alaala ng pagtataksil. Ang mga emails, ang mga litrato, ang sakit ng pagkabigo. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi na siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kinaumagahan, habang nagkakape si Damon, biglang dumating si Shayna, dala ang mga bagong proposal para sa kanilang PR campaign. Ngunit sa halip na pag-usapan ang trabaho, agad nitong binanggit si Eya. Damon, darling, napansin ko ang bagong EA mo. Sabi ni Shayna, ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalala. Sabi ng iba, parang pamilyar daw. May pinagmulan ba siya na dapat nating malaman? Shayna, focus sa trabaho. Malamig na sagot ni Damon. Kahit naiinis siya sa tanong, may bahagi sa kanya ang nag-alinlangan. I just worry about you, Damon. Malambing na sabi ni Shayna. Ayokong maulit ang nakaraan. Alam mo naman kung gaano ako nag-alala noon nang mangyari ang lahat. Hinawakan ni Shayna ang kamay ni Damon at naramdaman niya ang init ng palad nito. Ngunit sa halip na kapanatagan, mas lalo siyang nakaramdam ng gulo. Naalala ni Damon ang sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakakaraan. Ang galit sa pagtataksil ni Eya. Ang pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng lahat, may kung anong bahagi sa kanya ang nagtatanong. Tama ba ang lahat ng nakita niya? Totoo ba ang lahat ng nangyari? Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding meeting, kinailangan ni Damon na makipag-ugnayan kay Eya para sa isang urgent na dokumento. Pagtawag niya, isang matinis na boses ng bata ang dinig niya sa background. Mama, pakainin mo na si Teddy. Biglang nanlamig si Damon. Sino yon, Eya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging matalihim. Nagulantang si Eya. Ang pamangkin ko po, sir. Bumisita lang. Ang boses nito ay halatang nagtatago ng isang bagay. Pamangkin. Muli, bumalik ang pag-aalinlangan sa puso ni Damon. Ang pagiging executive assistant ni Eya ay nagbigay sa kanya ng access sa ilang impormasyon. Naaalala niya ang application form ni Eya, partikular ang seksyon ng family background. Nakasaad doon na walang anak si Eya at single status pa rin siya. Ngunit ang boses ng bata sa background, ang bilis ng pagpapaliwanag ni Eya, ay nagdulot ng matinding pagdududa. Pagtapos ng tawag, pakiramdam ni Damon ay may bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagdududa, ang pakiramdam ng pagtatago. Alam niya ang sakit na dulot ng kasinungalingan. At sa loob ng Sevilla Group, walang lugar para sa mga lihim. Umupo si Damon sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na tanawin ng Maynila. Ang syudad ay puno ng mga lihim, ngunit may isang lihim ang nagpapahirap sa kanya, ang lihim na bitbit ni Eya. Hindi siya makakapayag na manatili itong misteryo. Kailangan niyang malaman. Kung hindi, patuloy siyang guguluhin ng nakaraan.
Naramdaman ni Damon ang isang kakaibang paghila sa kanyang kalooban. Ito ba ay pag-aalala sa seguridad ng kanyang kumpanya? O may iba pa? Ang larawan ni Eya, na may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata, ay biglang sumagi sa kanyang isip. Hinawakan niya ang kanyang telepono at nag-type ng ilang numero. Hindi sa kanyang assistant, kundi sa isang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Miss Eya Salazar, lalo na ang tungkol sa kanyang pamangkin at sa kanyang buhay sa Dubai. Kinabukasan, naramdaman ni Eya ang kakaibang bigat sa hangin. Pagkatapos ng tawag ni Damon, pakiramdam niya ay may kakaibang pagmamanman. Ang mga tingin ni Damon ay tila mas matalim, mas mapanuri. Alam niya na hindi siya pwedeng magtagal na magtago ng lihim. Ngunit ano niya sasabihin ang totoo? Paano niya sasabihin na ang pamangkinhan niya ay ang kanilang anak? Sa loob ng ilang araw, mas lalong naging abala si Eya sa trabaho. Sinikap niyang iwasan si Damon hanggat maaari. Ngunit imposibleng gawin iyon dahil sa kanilang mga meeting at presentations. Sa bawat pagtatangka niyang umilag, tila mas lalo silang pinaglalapit ng tadhana. Pakiramdam niya ay nasa isang pelikula siya na ayaw niyang panoodin ang susunod na eksena. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway patungo sa pantry, narinig niya ang dalawang empleyado na nagbubulungan. Ang alam ko, pinaiimbestigahan daw ni Sir Damon ang bagong EA. Bakit naman? Hindi ba siya magaling? Oo, magaling. Pero ang balita, may pinagtataguan daw. Nanlamig ang dugo ni Eya. Alam niya na si Damon na ang may gawa nito. Ang kaba na kanina ay pinipigilan niya ay biglang bumulwak. May kaunting galit din. Bakit hindi na lang siya diretsuhin? Kinabukasan, isang company event ang idinaos para sa mga empleyado at kanilang pamilya. Isang family day sa isang malaking parke. Inanyayahan ni Mara si Eya na isama si Abby. Sa simula, nag-aalangan si Eya. Ngunit nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Abby nang marinig nito ang tungkol sa mga rides at clowns. Paano niya kayang tanggihan ang kaligayahan ng kanyang anak? Sige na Eya, mag-i-enjoy si Abby doon. At saka, malay mo makahanap ka ng kaibigan sa labas ng opisina. Pangungumbinsi ni Mara. Sumang-ayon si Eya. Bit-bit ang kanyang kaba at pag-asa. Isinama niya si Abby sa family day. Ang parke ay puno ng tawanan ng mga bata at musikang masaya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap. Naghahanap kay Damon. Nasa isang bahagi sila ng parke kung saan may mga laro para sa mga bata. Nakafocus si Eya sa pagtingin kay Abby habang naglalaro ito. Ang kanyang puso ay lumambot sa bawat ngiti ng kanyang anak. Wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Basta masaya si Abby. Mama, tingnan mo. Ang galing ko. Sigaw ni Abby habang tinatangkang abutin ng isang malaking lobo. Sa kanyang pagtakbo at pagtalon, aksidenteng naangat ang manggas ng kanyang damit. At doon, sa kaliwang pulso ni Abby, nagningning ang isang maliit, hugis bituing marka. Ang bakas ng bituin. Napatigil si Eya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinaba ang manggas ng damit ni Abby. Ngunit huli na ang lahat. Sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, nakatayo si Damon. Nakasuot siya ng casual attire, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Kanina pa niya sinusundan si Eya. Hindi niya maintindihan kung bakit. May kung anong magnetismo ang nagtutulak sa kanya na malaman ang katotohanan. At nang makita niya ang bakas ng bituin sa pulso ni Abby, ang mundo ni Damon ay biglang huminto. Ang bakas ng bituin, ang tanda ng pamilyang Sevilla, isang genetic marker na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang parehong marka na nasa pulso niya. Ang parehong marka na nakita niya sa mga lumang larawan ng kanyang ina. Parang may humampas sa kanya ng malakas. Ang kanyang mga paa ay nanghina at dahan-dahan siyang lumuhod.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Naramdaman niya ang malamig na pawis na bumuhos sa kanyang likod. Ang tinig ni Eya na sumasagot sa kanyang tanong sa telepono. Ang pamangkin na yon, ang mga petsa, ang mga pagkakataon. Lahat ay nagkakasama sa kanyang isip. Bumubuo ng isang nakakagulat na katotohanan. Napatingin si Damon kay Abby, ang kanyang maliit na kamay na may bakas ng bituin, ang kanyang anak. Ang anak niya. Ang 5 taon na nawala sa kanya. Ang mga alaala na hindi niya narinig. Ang mga ngiti na hindi niya nasilayan. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Mainit at maalat. Hindi niya ito napigilan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Galit, sakit, lungkot, at isang hindi maipaliwanag na kagalakan. Anak, anak kita. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi makapaniwala. Si Eya, na nakita ang lahat, ay biglang nanlamig. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang kanyang pinakamalaking takot ay naging totoo. Si Damon, ang lalaking kanyang minahal at kinatatakutan, ay nakaluhod, umiiyak, at tinatawag na anak si Abby. Ang lihim ay nabunyag na, at alam niya na hindi na siya makakatakas pa. Nakaluhod si Damon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lupa. Ang mundo ay umiikot. Anak, anak kita. Paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Ang maliit na bakas ng bituin sa pulso ni Abby ay isang selyo, isang hindi matatawarang patunay. 5 taon. 5 taon siyang bulag. 5 taon siyang naloko. 5 taon siyang nawalan ng anak. Naghalo ang matinding galit at hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanyang dibdib. Galit kay Eya dahil itinago niya ang katotohanan. Galit sa sarili dahil naniwala siya sa kasinungalingan. At isang matinding pagmamahal na biglang bumuhos para sa maliit na nilalang na yon na ngayon ay alam niyang dugo niya. Biglang tumayo si Damon. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hinarap niya si Eya na nakatayo malayo, putlang-putla at nanginginig. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng akusasyon. Bakit, Eya? Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pait. Bakit mo itinago? Bakit mo hinayaan na magdusa ako na mawalan ng anak ng 5 taon? Napayuko si Eya. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Damon, natakot ako. Pabulong niyang sagot. Halos hindi marinig. Akala ko, hindi mo kami kailangan. Hindi mo kami kailangan. Humalakhak si Damon. Isang mapait na tawa. Paano mo nasabi iyan? Anak ko siya. Sariling dugot laman ko. Hinawakan niya ang balikat ni Eya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit. Bakit? Anong dahilan mo, Eya? Subalit bago pa makasagot si Eya, isang boses ang biglang bumulwak sa likuran na nila. Damon, darling, anong nangyayari dito? Si Shayna. Nakatayo ito, hawak ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita nito ang lahat. Ang kanyang matatamis na ngiti ay biglang naging mapanokso. Lumapit siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Eya, puno ng paghamak. Ay Eya, napakababaw mo naman. Talaga bang gagamitin mo ang bata para lang makabalik sa buhay ni Damon? Ang boses ni Shayna ay malakas, sapat, para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Nagulat si Damon sa mga sinabi ni Shayna. Shayna, huwag kang mangialam. Huwag mangialam? Damon, alam mo ang totoo. Kung mahal ka talaga ni Eya, sasabihin niya ang tungkol sa bata. Pero hindi. Naghintay siyang bumalik dito. Naghintay na makapasok sa kumpanya mo. At ngayon, ipapakita ang bata. Gumamit ng bata para umangat. Ang bawat salita ni Shayna ay parang patalim na bumaon sa puso ni Eya. Agad na kumalat ang mga bulungan.
Ang mga empleyado na kanina ay nagtataka lamang ay biglang naging hukom. Ang mga cellphone ay nagsimulang maglabas at alam ni Eya na kinukuhanan na siya ng litrato, kinukuhanan na ang kanilang sitwasyon. Hindi totoo yan, sigaw ni Eya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Sheena, alam mo ang totoo. Ikaw ang may gawa ng lahat. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Sheena. Tingnan mo, Damon. Tingnan mo ang ginagawa niya. Ang babaeng ito ay walang ibang hangad, kundi ang pera mo, ang posisyon mo. Napatingin si Damon sa mga tao sa paligid. Ang mga mata nila ay puno ng pagdududa, paghuhusga. Ang mga bulungan ay lumakas. Sa kabila ng katotohanan na si Abby ay anak niya, ang mga salita ni Sheena ay nagdulot ng malaking pagkalito sa kanyang isip. Ang kanyang nakaraan kay Eya, ang pagtataksil na paulit-ulit na ipinapaalala ni Sheena ay muling bumalik. Naramdaman niya ang init ng kanyang dugo, ang galit. Paano niya malalaman kung alin ang totoo? Ang sakit na naramdaman niya, 5 taon na, ang nakakaraan, ay muling bumalik. Mas matindi ngayon dahil may bata na sangkot. Kinaumagahan, tila nag-iba ang lahat sa Sevilla Group. Ang bawat sulyap, bawat bulungan ay nakatuon kay Eya. Ang mga social media platforms ng kumpanya ay puno ng mga post at komento na nagkukwento tungkol sa bagong executive assistant na gumamit ng anak para umangat. Si Sheena, bilang PR director ay tila may perpektong kontrol sa naratibo. Tinawag si Eya sa HR office. Ang kanyang boss, na dati magiliw, ay ngayon ay may malamig na tingin. Miss Salazar, meron kaming natanggap na maraming reklamo at reports, sabi ng HR head. Dahil sa kontrobersiyang ito at sa kapakanan ng reputasyon ng kumpanya, pinapayuhan ka naming magpahinga muna. You are suspended indefinitely. Nanlamig si Eya, nawalan siya ng trabaho. Ang kanyang pinaghirapan ay biglang nawala. Ang kanyang huling pag-asa para sa isang mas matatag na kinabukasan para kay Abby ay biglang gumuho. Nagsimulang umikot ang mundo niya. Ang mga mukha ng mga kasamahan niya ay puro paghuhusga. Ang mga salita ni Sheena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ni Damon, wala siyang narinig na suporta. Pakiramdam niya ay iniwan siya ng lahat. Dumiretso si Eya sa kanyang bahay. Niyakap niya si Abby, nangiting-nangiti na sumalubong sa kanya. Ngunit sa likod ng ngiti ni Abby, nakita niya ang kanyang sariling pagkabigo. Hawak ang kanyang cellphone, binuksan niya ang social media. Ang mga komento ay nakakapanindig balahibo. Gold digger, ginagamit ang bata para sa pera. Walang kahihiyan. Alam na ngang may kasintahan si Sir Damon. Dapat palayasin na sa kumpanya yan. Niyakap ni Eya nang mahigpit si Abby. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Ang mga komento ay parang mga patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pagod at sakit na kanyang pinipigilan sa loob ng 5 taon ay biglang bumulwak. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang lumaban pa. Hindi ko na kaya. Aalis na lang kami, Abby. Bulong niya, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang desisyon ay matibay. Aalis siya. Sa pagkakataong ito, tuluyan na. Kinabukasan, walang pag-aalinlangan sa puso ni Eya. Ang sakit at kahihiyan na naramdaman niya sa nakaraang mga araw ay naging matibay na desisyon. Hindi na niya kayang manatili pa sa Maynila. Hindi na niya kayang humarap kay Damon, sa mga bulungan, at lalo na kay Sheena. Kailangan niyang ilayo si Abby sa lahat ng ito. Dahan-dahan niyang sinimulan ang pag-impake ng kanilang gamit. Bawat damit na nilalagay niya sa maleta ay may kaakibat na alaala ng kanyang pagtatangka na magsimula muli. Ngunit ngayon, ang lahat ay tila naglaho. Nakita siya ni Abby na tahimik, kaya lumapit ito at niyakap siya. Mama, aalis po ba tayo ulit? Tanong ni Abby. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosente.
Napangiti si Eya ng pilit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Opo, anak. Magbabakasyon tayo sa malayo, ha? Sa isang lugar na tahimik at masaya. Ayaw niyang iparamdam sa bata ang kanyang labis na lungkot. Habang nag-iimpake, mabilis niyang sinulat ang kanyang resignation letter. Maikli, direkta, walang paliwanag. Para sa kapakanan ng kumpanya at ng aking sarili, magbibitiw na po ako sa aking posisyon bilang executive assistant. Ang bawat salita ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang trabahong pilit niyang pinasok, ang pag-asang kanyang binitbit, ngayon ay tapos na. Sa Sevilla Group, nagtatangka si Damon na kausapin si Eya. Ngunit sa bawat pagtawag niya, hindi sumasagot si Eya. Sa bawat pagpaplano niya na puntahan ito, may kung anong urgent na meeting ang biglang lumilitaw o kaya ay si Shayna ang biglang sumusulpot. Damon, alam kong naguguluhan ka, sabi ni Shayna habang nasa opisina ni Damon. Pero hindi ba't maliwanag ang lahat? Ginagamit lang ni Eya ang anak ninyo para lang makabalik sa buhay mo. Hindi mo pwedeng hayaang masira ang reputasyon mo ng kumpanya dahil lang sa isang opportunistic na babae. Nanggigigil si Damon. May bahagi sa kanya ang naniniwala sa sinasabi ni Shayna dahil sa sakit ng nakaraan. Ngunit may bahagi rin sa kanya ang nagsasabi na mali ang lahat. Ang bakas ng bituin ni Abby ay hindi pwedeng magsinungaling. Shayna, gusto kong malaman ang buong katotohanan. At malalaman mo, Damon, magtiwala ka sa akin. Aalagaan ko ang lahat. Ikaw lang ang dapat mong alalahanin, sabi ni Shayna at hinawakan ng kamay ni Damon. Ngunit sa likod ng malambing na tinig ni Shayna, naroon ang isang ngiti ng pagtatagumpay. Alam niyang nakuha niya ang atensyon ni Damon at naitanim niya ang pagdududa. Habang naglalakad si Eya palabas ng gusali, bitbit ang huling gamit, nakasalubong niya si Shayna sa lobby. Ngumiti si Shayna, isang nangiting punong-puno ng paghamak. Umalis ka na rin sa wakas, sabi ni Shayna. Ang kanyang boses ay malamig at matamis. Hindi ka talaga bagay dito, Eya. Hindi ka kailanman magiging. May mga bagay na hindi nabibilang sa'yo. Napatingin si Eya kay Shayna. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Hindi mo naiintindihan, Shayna. Mahina niyang sagot. Ang kailangan ko lang ay ang anak ko. Ang kapayapaan para sa kanya. At hindi mo kayang sirain iyon. Humalakhak si Shayna. Really? Tingnan natin. Ang katotohanan ay, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat kay Damon. At mas lalo na, hindi ka karapat-dapat sa Sevilla. Umalis si Eya. Pinilit na huwag lumingon. Hindi niya gustong magpakita ng kahinaan. Naglakad siya patungo sa bus terminal, hawak ang kamay ni Abby na masayang nag-uusap tungkol sa mga makukulay na bus. Nang makarating sila sa terminal, punong-puno ng tao ang lugar. Pinili ni Eya ang isang bus na patungo sa probinsya, malayo sa Maynila, malayo sa lahat ng sakit at alaala. Umihip ang malamig na hangin habang nakatayo sila sa labas ng bus terminal, naghihintay. Niyakap ni Eya si Abby. Pagkatapos ay lumingon siya. Tiningnan ng Maynila sa huling pagkakataon. Ang mga matataas na gusali ay tila nakatayo bilang mga bantayog ng kanyang pagkabigo. Isang sakit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi na siya babalik. Hindi na niya hahayaan na masaktan pa sila ni Abby. Ang bus ay unti-unting lumapit. Handa na siya. Handa na siyang umalis at kalimutan ng lahat. Ngunit bigla, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na nagpreno ng malakas, malapit sa kanila. Isang itim na luxury car. Ang parehong sasakyang nakita niya sa parking lot. Bumukas ang pinto. Si Damon. Bumaba ito ng sasakyan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at matinding pag-aalala. Nakatingin ito kay Eya at pagkatapos ay kay Abby. Niyakap ni Abby ang binti ni Eya, nagtatago sa likod nito, natatakot sa malakas na tunog ng pagpreno. Eya! Huwag! Sigaw ni Damon.
Ang kanyang boses ay desperado. Eya, huwag! Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Damon, desperado. Nakita niya si Eya at Abby sa bus terminal, handang umalis. Ang paningin na iyon ay sumaksak sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng hayaang umalis muli si Eya, lalo na ngayon na alam na niya ang totoo. Hindi niya pwedeng mawala si Abby. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, halos madapa sa pagmamadali. Lumapit siya kay Eya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at pagmamakaawa. Eya, huwag kang umalis. Please, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Damon, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinarap siya ni Eya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pait. Ano pa ang pag-uusapan natin, Damon? Tapos na ang lahat. Alam mo na ang lahat. At ginamit mo lang yon para mas lalong ipahiya ako. Hindi ko na kaya. Hindi ganoon, Eya. Hindi ko alam ang buong katotohanan. Pilit na paliwanag ni Damon. Lumapit siya kay Abby, na nakatago sa likod ni Eya. Abby, anak. Nag-alinlangan si Abby. Sumilip mula sa likod ni Eya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Damon, huwag mong guluhin ang anak ko, sabi ni Eya at hinila si Abby palayo. Umalis ka na. Ayaw na naming makita ka. Biglang naramdaman ni Damon ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Nawawala na naman si Eya. Nawawala na naman ang kanyang pamilya. Eya, please, bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Ngunit umiling si Eya. Wala na tayong pag-uusapan. Tapos na ang lahat. At umakyat siya sa bus, hawak ang kamay ni Abby. Napasandal si Damon sa kanyang sasakyan. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong mundo. Ang bus ay unti-unting umandar, papalayo. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Wala na siya. Ngunit may kung anong bahagi sa kanya ang hindi sumusuko. May alam siyang kailangan niyang gawin. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina, ang tanging tao na maaring magbigay sa kanya ng kasagutan. Bumalik si Damon sa kanyang bahay. Gulo-gulo ang isip. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Isang silid na hindi niya pinapasok sa loob ng maraming taon. Ang lahat ay nakalagay pa rin sa tamang ayos. Tila naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Isang kahon na puno ng mga lumang larawan at sulat. Kinuha niya ang kahon at umupo sa sahig. Binuksan niya ito at doon, sa gitna ng mga lumang alaala, ay nakita niya ang isang maliit na voice recorder. Isang voice recorder na binigay ng kanyang ina sa kanya noon, ngunit hindi niya kailanman nagamit. Hinawakan niya ito at nag-alinlangan. Dapat ba niyang pakinggan ito? O mas lalo lang itong magdulot ng sakit? Ngunit ang desperation na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Pinindot niya ang play button. Isang mahinang tunog ang naririnig niya. At pagkatapos ay ang pamilyar na boses ng kanyang ina. Anak ko, Damon. Nagsimula ang boses. Alam kong galit ka ngayon at nalilito. Alam kong nasaktan ka sa mga nangyari. Ngunit may kailangan kang malaman. May kailangan akong sabihin sa'yo bago ako mawala. Nanlamig si Damon. Nakarinig siya ng paghinga ng kanyang ina at pagkatapos ay ang mga salita na nagpabago sa kanyang buong pananaw. Si Shayna. Sabi ng kanyang ina, siya ang pumunta sa akin noon, nagkukunwari na nag-aalala sa'yo. Sinabi niyang may nakita siyang emails at litrato ni Eya na may kasamang ibang lalaki. Siya ang nagpadala ng mga peking emails sa'yo. Siya ang nagtanim ng pagdududa sa puso mo, anak. Ang mundo ni Damon ay muling umikot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding galit at pagkabigla. Si Shayna, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya. Siya ang may gawa ng lahat. Nakita ko ang busilak na puso ni Eya, anak. Patuloy ang boses ng kanyang ina. Nagkamali siya, oo. Natakot siya. Ngunit ang pagmamahal niya sa iyo ay totoo. At nakita ko rin kung gaano niya kamahal ang anak ninyo. Ang anak mo, Damon. Huwag kang magpadala sa panlabas lang, anak. Pakinggan mo ang puso mo. Hanapin mo ang katotohanan.
Huwag mong hayaang mawala ang tunay na kaligayahan mo, tulad ng nangyari sa akin. Napatulala si Damon sa voice recorder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang mga emails, ang mga ebidensya na ibinigay ni Shayna, ang kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ang kanyang pagkabigo. Lahat ay nagkakasama at ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang inakala niya. Si Shayna, siya ang gumamit ng kasinungalingan. Siya ang nagwasak sa kanilang pamilya. Isang matinding galit ang bumalot sa kanya. Hindi ito matatapos dito. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type ng numero ni Shayna. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Tapos na ang laro, Shayna. Bulong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Ang galit at pagkabigla ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Damon. Ang mga salita ng kanyang ina ay umaling-awngaw sa kanyang isip, kasama ang lahat ng sakit at pagkabigo na kanyang naramdaman sa loob ng 5 taon. Si Shayna, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong nagkunwari na kaibigan at nag-aalala, ang siyang nagtanim ng pagdududa, ang siyang nagwasak sa kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, mabilis na kinontak ni Damon ang kanyang mga executive. Isang emergency meeting ang agad na ipinatawag kinabukasan ng umaga. Ang kanyang boses sa telepono ay seryoso at may awtoridad, kaya't walang nagtanong. Kinaumagahan, punong-puno ng tensyon ang boardroom ng Sevilla Group. Lahat ng board members at department heads ay naroon, kasama si Shayna, na nagtataka kung bakit siya biglang ipinatawag. Si Eya ay wala, dahil suspindido pa rin. Umupo si Damon sa head ng mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang kanyang tingin ay direktang nakatuon kay Shayna na nakaupo sa kabilang dulo, nagkukunwari na kalmado ngunit may bakas ng kaba. "Good morning, everyone!" Nagsimula si Damon. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw. May isang mahalagang bagay tayong pag-uusapan ngayon. Isang bagay na may kinalaman sa integridad ng kumpanya at sa katotohanan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napansin ni Shayna ang matalim na tingin ni Damon at naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. "Shayna," direktang sabi ni Damon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Gusto kong magpaliwanag ka sa lahat. Tungkol sa mga emails na ipinadala mo, 5 taon na ang nakakaraan. Tungkol sa mga pekeng litrato. Tungkol sa lahat ng kasinungalingan na sinabi mo sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Shayna. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Ano? Anong pinagsasabi mo, Damon? Wala akong alam sa mga sinasabi mo." Ngumiti si Damon, isang mapait na ngiti. "Talaga? Kung ganoon, pakinggan niyo ito." Kinuha niya ang voice recorder at pinindot ang play button. Ang boses ng kanyang ina ay umalingawngaw sa buong silid. Malinaw na malinaw. Nagkukwento ng lahat ng panlilinlang ni Shayna. Ang pagkukwento ng ina ni Damon ay detalyado. Nagpapaliwanag kung paano siya nilapitan ni Shayna, kung paano nito siniraan si Eya, at kung paano nito pinaniwala si Damon sa mga kasinungalingan. Nagulantang ang lahat ng nasa silid. Ang mga bulungan ay biglang lumakas. Ang mga board members ay nagtinginan, puno ng pagkabigla. Si Shayna, na kanina ay namutla lamang, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagbabaga sa galit at kahihiyan. "Kasinungalingan. Photoshop. Iyan. Gawa-gawa lang yan, Damon. Hindi ka pwedeng maniwala sa ganyang bagay." "Gawa-gawa?" Nginisihan ni Damon si Shayna. "Ang boses ng aking ina? Gawa-gawa? Ang katotohanan na ikaw ang nagpadala ng mga pekeng emails? Gawa-gawa?" Tiningnan niya ang mga board members. 5 taon, niloko tayo ng babaeng ito. Niloko niya ako, sinira niya ang pamilya ko, at sinira niya ang reputasyon ng isang inosenteng tao. Hinarap niya si Shayna. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Shayna,
Dahil sa iyong panlilinlang, pagmamanipula, at pagtatangka na sirain ang isang empleyado. At higit sa lahat, ang kumpanya. Ikaw ay sasasuspindihin at agad na sisibakin sa iyong posisyon. Walang lugar sa Sevilla Group para sa mga taong tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Shayna, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Damon. Ako ang nagtayo ng PR department. Ako ang tumulong sa'yo. Ikaw ang sumira sa akin, Shayna. Malamig na sabi ni Damon. Kinontak niya ang security. Escort Miss Shayna out of the building and make sure she never steps foot here again. Pilit na lumalaban si Shayna, sumisigaw ng kung ano-anong akusasyon, ngunit walang nakinig sa kanya. Kinaladkad siya ng security palabas ng boardroom, sa harap ng lahat ng mga empleyado na nagtataka at nagbubulungan. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Matapos ang insidente, huminga ng malalim si Damon. Tiningnan niya ang lahat ng nasa silid. Alam kong marami kayong tanong at sasagutin ko ang lahat. Ngunit bago yon, may gusto akong gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Eya. Ngunit hindi sumasagot si Eya. Natatandaan niya ang bus terminal. Alam niyang umalis na ito. Agad na lumabas si Damon sa boardroom at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Kailangan niyang hanapin si Eya. Ngunit bago siya umalis, nakita niya si Eya na biglang pumasok sa lobby ng Sevilla Group. Nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Eya! Sigaw ni Damon at mabilis siyang lumapit. Nagulat si Eya. Damon, anong ginagawa ko dito? Hindi mahalaga ang ginagawa mo dito, sabi ni Damon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Eya, sa gitna ng lobby sa harap ng lahat ng mga empleyado na nakasaksi sa lahat ng nangyari. Eya, pinagsisisihan ko ang lahat, sabi ni Damon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Naniwala ako sa kasinungalingan. Naging bulag ako sa katotohanan. Nawala ako sa sarili ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkawala ng 5 taon sa buhay ng anak natin. Hinawakan niya ang mga kamay ni Eya at tiningnan siya ng matindi. Abby ay anak natin. Mahal ko kayo. Patawarin mo ako, Eya. Gusto kong bumuo muli ng pamilya sa inyo. Napatingin si Eya kay Damon. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang mga salita ni Damon ay tumagos sa kanyang puso. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay nanatili pa rin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Anong gagawin ko ngayon? Patawarin ko ba siya? Hindi alam ni Eya kung paano siya nakalabas ng Sevilla Group. Ang mga salita ni Damon, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagluhod sa harap ng lahat. Lahat ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kahihiyan ni Shayna, ang mga bulungan ng mga tao. Ang lahat ay tila isang malaking gulo sa kanyang utak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naroon ang isang kurot ng pag-asa, isang kurot ng pagnanais na maniwala sa muling pagbabago ni Damon. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay nanatili pa rin. Ang 5 taon ng paghihirap, ang mga luha na ibinuhos niya mag-isa, ang takot na mawala, si Abby. Hindi ganoon kadaling kalimutan ng lahat. Pag-uwi niya, nakita niyang naghihintay si Abby. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit, naramdaman ang init nito. Mama, okay ka lang po ba? Tanong ni Abby na napansin ang kakaibang aura ni Eya. Ngumiti si Eya, isang ngungiting pilit. Opo anak, ayos lang si Mama. Kinabukasan, nagsimulang magpadala ng mga bulaklak at sulat si Damon kay Eya. Humihingi ng tawad. Tinatawagan din niya ito, ngunit hindi sumasagot si Eya. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang kanyang puso ay nahati. Isang hapon, habang naglalakad si Eya kasama si Abby sa parke, biglang nakita niya si Damon. Nakaupo ito sa isang bench, malayo sa kanila. Nakatingin lamang. Hindi ito lumapit.
Tila naghihintay ng kanyang permiso. Pinilit ni Eya na iwasan si Damon, ngunit nakita ni Abby. "Mama, si Tito Damon po." Sabay turo ni Abby. Niyaya ni Abby si Eya na lumapit. Nag-alinlangan si Eya, ngunit nang makita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang anak, hinayaan niya ito. Lumapit si Damon kay Abby. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Hi, Abby." Mahina niyang bati. Nag-alinlangan si Abby, ngunit nang makita niya ang nangiti ni Damon, biglang nawala ang kanyang takot. "Hello po, Tito Damon." Nagsimulang maglaro si Damon kay Abby. Tinuruan niya itong magpalipad ng saranggola, binilhan ng ice cream at nakipaglaro ng taguan. Sa bawat tawanan ni Abby, may nakita si Eya na kakaiba sa mukha ni Damon. Isang nangiti na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Isang ngiti na puno ng tunay na kaligayahan. Sa pagmamasid niya, unti-unting lumambot ang puso ni Eya. Nakita niya kung gaano kasaya si Abby kay Damon. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Damon para sa kanilang anak. Nang gabing iyon, naglakas loob si Eya na kausapin si Damon. "Damon, gusto kong malaman kung bakit ka nagbago." Tiningnan siya ni Damon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Eya, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero alam kong mali ako. Naging bulag ako sa lahat. Naniwala ako sa mga kasinungalingan at hindi ako nagtiwala sa iyo. Ang pagkawala ng aking ina at ngayon, ang pagkawala ko ng 5 taon sa buhay ni Abby, iyon ang nagpamulat sa akin. Ayaw kong mawala kayo, Eya." Patuloy ni Damon. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang pagkakita ko kay Abby sa bus terminal, ang sakit na naramdaman ko nang akalain kong tuluyan na kayong aalis. Iyon ang nagpakita sa akin kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan, ngunit gusto kong bumawi. Gusto kong patunayan sa iyo na nagbago na ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon." Nakita ni Eya ang sinseridad sa mga mata ni Damon. Hindi niya maitatanggi na may bahagi sa kanya ang gusto ng magpatawad. Ngunit paano niya kakayaning kalimutan ang lahat ng sakit? Sa sumunod na mga araw, patuloy na binisita ni Damon si Abby at Eya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpipilit. Basta naroon lang siya, gumagawa ng paraan para makasama ang kanyang anak at unti-unting muling nagtatayo ng tulay sa pagitan nila ni Eya. Isang hapon, dinala ni Damon si Abby sa parke, sa parehong lugar kung saan sila dating nagde-date ni Eya. Ipinakita niya kay Abby ang mga puno, ang mga bulaklak, at nagkuwento tungkol sa mga hayop. Nakita ni Eya na nakatayo malayo, ang malalim na koneksyon sa pagitan ng mag-ama. Lumapit si Damon kay Eya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Abby, na masayang naglalaro, ay biglang tumakbo patungo sa kanila. Niyakap ang binti ni Damon. "Daddy, gusto ko po dito." Sigaw ni Abby. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Napatingin si Damon kay Eya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, Eya. Hindi para sa akin. Para sa pamilya natin, para kay Abby." Ang mga salita ni Damon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Eya. "Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, Eya. Hindi para sa akin, para sa pamilya natin, para kay Abby." Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan niya ang tunay na pagbabago ni Damon. Hindi na ito ang malamig na CEO na kilala niya. Sa halip, isa na itong ama na puno ng pagsisisi at pagmamahal, at isang lalaking handang gawin ang lahat para muling mabuo ang kanyang pamilya. Ang nangiti ni Abby, ang tawanan nito, kasama si Damon. Iyon ang nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Eya. Napagtanto niya na ang pagpili na magpatuloy sa galit at sakit ay hindi makabubuti sa sinuman, lalo na kay Abby. Kailangan niyang matuto na magpatawad para sa sarili niya at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang araw, niyaya ni Damon si Eya at Abby na mamili ng groceries.
Sa loob ng supermarket naramdaman ni Eya ang kakaibang kapayapaan. Nagtutulungan sila sa pagpili ng mga produkto, nagtatawanan sa mga kalokohan ni Abby at nagpaplano ng kanilang hapunan. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa silang normal na pamilya, isang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Habang nagluluto sila ng hapunan, nagpa siyang tumulong si Abby sa paghuhugas ng gulay kahit na mas marami siyang ginawang kalat kaysa sa tulong. Ngunit ang tawanan ni Damon at ang mga pilit na pagkontrol niya sa kalat ay nagbigay ng isang mainit at masayang ambiyansa sa kusina. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Eya na ito ang tunay na kaligayahan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, matapos matulog si Abby, nagkaroon sila ng isang malalim na pag-uusap. Damon, natakot ako noon. Nagsimula si Eya, ang kanyang boses ay mahina. Natakot ako na hindi mo kami tanggapin. Natakot ako na ipagtabuyan mo kami. At natakot ako na masaktan ulit. Hinawakan ni Damon ang kamay ni Eya. Alam ko, Eya. At pinagsisisihan ko ang lahat. Naging bulag ako sa sakit mo. Naging bulag ako sa katotohanan. Pero nang mawala kayo, doon ko lang napagtanto kung gaano kayo kahalaga sa akin. Kung gaano ko kayo kamahal. Marami akong naiwala, Eya. Patuloy ni Damon. Ang mga unang hakbang ni Abby, ang kanyang unang salita, ang kanyang mga ngiti. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging karapat-dapat na ama para sa kanya at karapat-dapat na lalaki para sa'yo. Naramdaman ni Eya ang sinseridad sa bawat salita ni Damon. Hindi na ito ang aroganteng Damon na nakilala niya noon. Ang Damon sa kanyang harapan ngayon ay isang lalaking puno ng pagsisisi at higit sa lahat, pagmamahal. Hindi madali, Damon, sabi ni Eya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang sakit ay malalim. Ang pagdududa ay naroon pa rin. Alam ko, sagot ni Damon at pinisil ang kanyang kamay. At handa akong hintayin ka, Eya. Handa akong patunayan ang sarili ko araw-araw. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumalim ang koneksyon nila ni Damon. Hindi ito minadali. Bawat hakbang ay maingat, puno ng pag-unawa. Nagkukwento si Eya kay Damon tungkol sa buhay nila ni Abby sa Dubai, ang mga pinagdaanan niya bilang isang single mother. Laging nakikinig si Damon, puno ng pagmamalasakit at sinisikap intindihin ang bawat sakit na dinulot niya. Isang hapon, niyaya ni Damon si Eya at Abby sa parehong parke kung saan sila dating nagde-date. Ang parke na puno ng alaala ng kanilang nakaraan at ang lugar kung saan natuklasan ni Damon ang bakas ng bituin ni Abby. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga matataas na puno, nagkwento si Damon kay Abby tungkol sa mga hayop na nakatira sa parke. Ang mga mata ni Abby ay nagniningning sa tuwa. Nakita ni Eya ang isang matamis na eksena, ang kanyang anak at ang ama nito, na ngayon ay nagsisimula palang bumuo ng kanilang relasyon. Umupo si Damon sa isang bench at niyaya si Eya na umupo sa tabi niya. Hinayaan niya si Abby na maglaro sa di kalayuan, ngunit laging nakabantay ang kanyang mga mata. Eya, sabi ni Damon. Ang kanyang tinig ay malambing at kinuha ang kamay ni Eya. Sa parkeng ito, minsan akong umasa na magiging tayo habang buhay. Sa parkeng ito, minsan din akong nawalan ng pag-asa. At sa parkeng ito, ngayon na namtanda mo, ngayon, gusto kong muling mangako sa'yo. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Eya ng matindi. Hindi bilang CEO, kundi bilang ama at asawa, kung papayag ka, Eya. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya ulit. Isang pamilya na puno ng pagmamahalan, tiwala, at walang lihim. Gusto kong makasama ka habang buhay, ikaw at si Abby. Naramdaman ni Eya ang init ng kamay ni Damon. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Matagal na niyang hinintay ang mga salitang ito. Ang sakit ng nakaraan ay hindi pa lubusang nawawala, ngunit ang pag-asa
para sa hinaharap ay mas nangingibabaw. Bago pa man makasagot si Eya, biglang tumakbo si Abby patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Niyakap niya ang binti ni Damon at pagkatapos ay nilapitan niya si Eya at niyakap din ito. Tila isang anghel si Abby, nagpapatunay sa koneksyon na matagal nang nawala. Naramdaman ni Eya ang haplos ng kamay ni Damon sa kanyang buhok at ang init ng yakap ni Abby. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-asa. Damon, pabulong niyang sabi at tumango. Oo, Damon. Isang taon na ang lumipas mula nang muling magsama ang kanilang pamilya. Isang taon ng pagpapatawad, pag-unawa at pagbuo ng tiwala. Ang bahay na minsan ay tahimik at malungkot ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang yakap mula kay Abby. At ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga halik at kwentuhan. Ngayon, ang ika-6 na kaarawan ni Abby, ang bahay ni Damon ay pinalamutian ng mga makukulay na lobo at streamer. Ang mga bisita ay mga pamilya at malalapit na kaibigan, kabilang si Mara, na ngayon ay tuwang-tuwa para kay Eya. Wala na ang mga bulungan, wala na ang mga paghuhusga. Ang tanging naroon ay pagmamahalan at kaligayahan. Nakatayo si Eya sa tabi ni Damon habang pinapanood nila si Abby na masayang naglalaro sa mga pinsan at kaibigan nito. Hawak ni Damon ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay intertwined sa kanya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Damon at ang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Bulong ni Eya kay Damon. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha ng kagalakan. Ako rin. Mahal ko, sagot ni Damon at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Salamat, Eya, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat din sa iyo, Damon, sagot ni Eya at ngumiti. Sa paglaban mo para sa amin, sa pagpaparamdam mo sa akin na karapat-dapat ako sa pagmamahal. Hindi na mabilang ni Damon kung ilang beses niya pinangarap ang sandaling ito. Ang makita si Eya na nakangiti, si Abby na masaya, at ang kanilang pamilya na buo. Ang bawat tawanan ni Abby ay parang musika sa kanyang tenga, at ang bawat sulyap ni Eya ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan na nasa tamang lugar na siya. Hindi na siya ang malamig na CEO na laging nagmamadali. Ngayon, mas marami na siyang oras para sa kanyang pamilya. Mas natuto siya ng makinig sa kanyang puso kaysa sa kanyang isip. Ang kanyang kumpanya ay lumago pa rin, ngunit ang kanyang priority ay nagbago. Nang dumating ang oras para sa pag-blow ng kandila, lahat ay nagtipon sa paligid ng mesa kung saan nakalagay ang isang malaking birthday cake. Si Abby, na nakasuot ng isang prinsesang damit, ay nakaupo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Kinanta nila ang happy birthday kay Abby. Habang kumakanta ang lahat, tiningnan ni Damon si Eya, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang anak, ang babaeng pinakamamahal niya. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Eya at naramdaman niya ang isang buong pagmamahal na bumalot sa kanyang puso. Niyakap ni Damon si Eya at pagkatapos ay niyakap din nila si Abby, isang buong pamilya, isang pangalawang pagkakataon. Ano ang wish mo, anak? Tanong ni Eya kay Abby. Ngumiti si Abby. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kina Eya at Damon. Ang wish ko po ay lagi tayong magkasama. Kasi po, ang saya-saya ko po kapag magkasama tayo. Ang mga salita ni Abby ay tumagos sa puso ni Damon at Eya. Magkasama silang pumikit at pagkatapos ay uf-uf-uf. Hininga ni Abby at sabay nilang hinipan ng kandila. Ang usok ay dahan-dahang nawala at kasabay nito ang lahat ng sakit at kalungkutan sa nakaraan. Niyakap ni Damon si Eya at Abby. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat.
Ang pag-ibig, tulad ng isang bituin, ay laging magbibigay ng liwanag kahit gaano pa kadilim ang gabi. At sa bawat pagsubok, mayroon laging pangalawang pagkakataon. Kung mayroon lamang tayong lakas ng loob na harapin ang katotohanan, magpatawad at muling magtiwala. Ang larawan ng isang buong pamilya na puno ng pagmamahalan at pag-asa ay mananatili. At dito nagtatapos ang kwento ni Ea, Damon at Abby, ang kanilang muling pagkabuo bilang isang pamilya. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata, sa bawat tawa, luha at pag-asa, mula sa ilalim ng disyerto ng Dubai hanggang sa makulay na Maynila, taos-puso akong nagpapasalamat. Bilang inyong manunulat, malalim ang naging koneksyon ko sa paglalakbay ni Ea at Damon. Naramdaman ko ang bigat ng lihim ni Ea, ang pighati ni Damon sa pagkawala ng panahon, at ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Ang bawat salita ay isinulat ng may damdamin. Umaasa na ito ay makakarating sa inyong mga puso. Sana ay naiwan sa inyo ang aral na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa simula, kundi sa tapang na ipagpatuloy ito, na ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kapayapaan, at ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng tunay na kaligayahan, na sa bawat pagsubok, mayroon laging pangalawang pagkakataon, basta't handa tayong harapin ang katotohanan at buksan ang ating mga puso. Huwag nawa ninyong kalimutan ang kapangyarihan ng pag-asa. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa kwentong ito. Ano ang pinaka nagustuhan ninyo? Anong aral ang inyong nadala? Ang inyong mga komento ay mahalaga para sa akin. Maraming salamat muli. At hanggang sa muling pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.